Laptop, tinignan ko na lang rito sa cellphone natin. Ayun, okay na. Okay, ulit-ulit. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Ayan. Pag-uusapan natin ngayon, eto po, no? Si BP Sara po, sinabi niya po na chismosa itong si Montulfo po. Tama po ang pandinig nyo, hindi po chismoso. Chismosa po ang pagkakabanggit nito ni BP Sara kay Ramon Tulfo. Pag-usapan din po natin, ang dami na po nagpapaliwanag ngayon tungkol po dito sa warrant of arrest at lahat po sila, karamihan po na nagpapaliwanag ay mga tuta, no? Mga tuta po ng administrasyon. Samantala, naniniwala po tayo na hindi na po dapat magpailalim itong si Senator Bato dito po sa mga hostisya na gusto nitong gobyerno na to. Wala pong hostisya, no? Para kay Tatay Digong at sa mga susunod pa po na iimbitahin dito sa pagdinig dito po sa ICC. Ayan. At iba pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo po si Montulfo, tama po yung description ni BP Sara. Alam niyo po, sinayang na ni Montulfo yung ano, no? Yung na-build niya na prestigyo, no? Sa kanya pong pagtanda. Alam niyo yung edad ni Montulfo, kagalang-galang na dapat yung mga broadcaster na tumandang katulad niyan. Katulad po natin dito sa SMNI, di ba? Si Jason Sa, talagang iginagalang po yan, no? Yung mga pananaw po niyan, para na po siya, na-elevate na siya na, ano na no? Political analyst na si Jason sa tagal po, no? Sa tagal po niya sa serbisyo sa broadcasting. Ganon din po sila Mike Enriquez, di ba? Si Noli De Castro nga, naging vice president pa, pero si Montulfo, paurong eh. Paurong po. Dati po na hindi po ako nawala. Sabi ko nga nagluloko po tong ating yung mga kanina po naghintay, nanood sa atin pong live. Hindi po ako naka-live. Natutulog po ako. Parang may problema tong grounded yata tong ating laptop eh. Kung saan nagla-live, kung gustong mag-live. Okay. Si Montulfo po, alam nyo, yung, di ba meron po tayong ganyan, no, yung mga kapitbahay, may mga kapitbahay tayong ganyan eh, yung tumanda na chismosa. No, dati po kapitapitagan pa to si Montulfo eh. Kino-quote pa lahat ng mga sinasabi niya, di ba? Na parang otoridad siya sa pagiging journalist. Ito po ang kahinatnan ng mga journalist na wala na pong paggalang sa kanyang yung hindi na po ginagalang yung sarili niyang craft, no? Yung katulad niya, no, yung chismis na lang talaga ayon kay BP Sara, chismis na lang tong pinaiiral. Pag wala kang ebidensya sa sinasabi mo, chismis lang 'yan. Napakarami pong lumabas na chismoso at chismosa ngayon. Ngayon pong panahon ni BBM, alam niyo po kung bakit? Well appreciated ang mga chismosa ngayon. Basta may chismis ka laban sa mga Duterte, talagang pinagpapala ka. Ayan po yan eh. Katulad po niya, no? Ang tataas ng posisyon. Si Anticler, kita naman natin, panay chismis na lang. Kadalasan chismis po yung binibitawan niya sa mga press. Okay po sa kanila eh. Hindi po mahalaga dito sa ating kasalukuyang pamahalaan, no?
kung ano po yung kung ano po yung ang truth po sa kanila ay hindi po yung kung ano yung katotohanan. Ang truth po sa kanila ay yung pumapabor sa kanilang narrative, no? Na ang katotohanan po, wala po silang kamuwang-muwang, wala pong kasalanan ng administrasyon, walang kasalanan sila lahat. Ang may kasalanan na nagaganap yung nakakulong sa Dahig, Netherlands. Ayan po yung narrative nila eh. Okay pa yan nung una, cute pa yan. Unang taon, pwede nyo sisihin si Duterte. Eh, patapos na termino. Mahigit na kalahati. Hindi na po cute. Ha? Hindi na po cute ang manisi pa po ng iba. Hindi na po cute yung nagagalit kayo sa sariling korupsyon ng gobyerno. Eh, gobyerno mo na to eh. Akala natin nung una ano lang no, yung sa pasimula lang no. Eh, hindi po eh. Mula pasimula hanggang katapusan panay-paninisa lang. Wala na pong talab yung sisisihin nyo pa rin hanggang sa kasalukuyan. Kaya po bakit po nag-exist yung mga katulad ni Tulfo, yung mga katulad ni Anticler, yung mga katulad ni Tere Ridon, no? Sino pa ba? Yung mga katulad nito na mga ni Shell Jokno, nito ni Tabingi. Eh, isa po yung hilatsa ng kanilang pagmumukha. Hindi ko po sinasabing pare-pareho silang pangit. No? Hindi po. Yung chismis po ang ano sa kanila. Yung kinakailangan yung sinasabi ninyo, regardless kung yan ay totoo, basta ang narrative niyan ay umaayon no sa narrative na walang kasalanan ng inosente. Eh kung maganda ba naman yung mga pinagagawa nyo, hindi nyo po kinakailangan mag-resort sa PR. Lahat po sa atin, ang importante po sa kanila yung PR eh. No? Yan nga po yung siningil ko, katulad po niya, yung mga katulad nila Magalong, na pupunta po, pumunta sa Davao, wala po nahita. Imagine niyo, ni press conference, alam niyo si Magalong, ang takaw po niyan sa press conference. Mayat maya po yan, nagpapatawag ng press, sasabihin lang yan, alam niyo, dramatic pa yan eh. 'Di ba? Dramatic magsalta yan. Eh may mga nabalitaan tayo na bumibili ng mga condominium para lagakan lang ng pera. Napaka-dramatic eh. Nung una, bilib na bilib ka, grabe naman. Eh meron tayong 30 ba? Kalimutan ko na yung hatian eh. No? Yung mga expose niya tungkol dyan sa ayuda, antitindi, bilib na bilib tayo, di ba? Ilang porsyento na nga, pag ikaw ang host, magkano? Nakalimutan ko. Sa dami po ng in-expose nito, ni Magalong, sabay na uwi po. Ni hindi po nagpe-presscon eh. Narinig niyo po ba nag-presscon si Magalong tungkol sa natuklasan niya sa Davao City? Kasi nakakahiya po. Halos sinukay nyo na yung Davao City, umakyat kayo ng bundok, wala pa rin kayong nahita. Yan po, iisa po ang hilatsa nila. No? Pare-pareho po sila na chismis. 777. Nakanganga naman tayo. Tapos, yung mga sinasabi niya talagang parang makatotohanan eh. 'Di ba? Bumibili po ng kondominium. Ang balita natin eh. Pera ang laman. Hindi na raw kasya sa Bolt. Nung una, maring totoo pa eh. 'Di ba? Totoo pa yung sinasabi niya eh. Hindi pa siya nahihiya sa ginagawa niya eh. Kasi totoo yun eh. 777. Totoo yun. Malamang. yung pong mga kondominium na pera lang laman. Malamang totoo yun. Pero nung nag-resign siya, no? Tapos binanatan siya, nung nag-resign siya, kala ko mag-all out revelasyon eh. Nag-resign, binanatan lang ni Anticler na meron siyang pinagawang tennis court. Aba, bumaliktad na. Iba na tinutono, kain-suka na sa resignation. Kasama na siya ron sa nag-iimbestiga sa Davao City.
Sa mga hindi po nakapanood ng aming Birada Agila, ang tsorya ko po dyan, kaya po meron tinatawag na pasensya na sa nakanood ha. Ito po, para lang sa mga hindi nakanood, ang tsorya ko dyan, kaya naroon si Magalong tsaka si Asurin, na kasagsagan ng bagyong Tino, ine-expect nila na babaha doon sa Davao. Kasi nga sabi sa inyo ang gobyerno to ang proyekto ano lang PR lang So ang ganda po nun habang bumabaha ang Davao, nakaturo si Magalong at saka si Asurin, may video, tignan nyo po, bumabaha dito sa Davao, 'di ba? Samantalang totoo po 'yun, bumabaha sa Davao pero pansamantala, yung pag may ulan na malakas. Pero dahil maganda yung flood control nila, kusang bumababa, 'di ba? Ganun naman talaga. Walang nangyari, no? Hindi bumaha sa Davao. Wala po silang maipakita na nawasak na mga flood control, etc. Nakakahiya po. Naka-private jet, naka-private plane pa silang pumunta ron. Nag-aaksaya po ng pera. Ganyan po. Ito lalo si Tulfo. Kung ano-ano na lang. Destabilization. Alam nyo, Tulfo, yung mga sinabi mo namang pangalan, lantad naman yan na kumakalaban na sa gobyerno. Sila po yung mga nagsasalita sa rally. Si General Romeo Pocis, si General ba si Metran o Kernel? Sila Captain Dado. Mga kilala na po natin yan na lantad po. Hindi ko maintindihan to si Tulfo Nakakaawa naman kasi ayon nga kay BP Sara, isa kang chismosa lang, no? Wala kang ebidensya, nagdadadakdak ka, chismosa ka lang. Okay, punta po tayo rito sa syempre naman po, bakit po kayo hindi mapapahiya ng harap-harapan? Si BBM po, okay na rin sa kanya no? Walang pumapansin, presidente. Siya lang po ang tanging presidente pupunta sa lugar na halos tinititigan lang po siya ng tao Lahat po na nakilala kong presidente, mula po sa tatay niya, kasi siyempre hindi pa ako tao nung si Macapagal Mula po sa tatay niya, kay Cory, Ramos, pati po kay Noynoy, lalong-lalo na po kay Tatay Digong, dinudumog po yan ng mga tao. Si Tatay Digong nga nung dumalaw, natatandaan ko sa Dinagat, no? Nung nasalanta ng bagyo yung Dinagat Island. Bigla nga sumikat yung Dinagat na yun. Sumisigaw pa po yung tao ng Duterte, kala mo may rally. 'Di ba? Yun po yung pagtanggap ng mga tao sa presidente, ganun po. Eto, tingin nila sino? Parang yung mga itsura ba ng mga wala kang makitang masaya Tama to si Jojit Pichon. Ang nakawan sa Maynila. Sa palasyo sa Maynila. sa Kongreso na nasa Metro Manila. Sa Senado na nasa Metro Manila. No? Diyan po nagaganap yung malawakang nakawan. Pero ang bumaha naman po sa Cebu, pero ang investigasyon sa Davao, tindi. Malupit talaga Ngayon po, bugbog po ang social media. Bugbog po ang mainstream media ng mga kapapaliwanag dito kay Bato. Sa warrant of arrest ni Bato. Kanya-kanya pong paliwanag. May paliwanag si Conti, sikat na naman si Conti. Kahit po talunan yan, talunan yan. Hindi po nanalo sa congressman man lang. Talunan po yan si Conti. Pero kung ituring ng mga media, hero Yung media kasi, ayon nga kay Marcoleta, bayarang media po yan. No? Kayong mga bayarang media, yan po ang tawag ni Marcoleta dyan
Oh, sikat na sakat sa kanila yung mga katulad ni Conti. Kahit na ano sabihin, tanggap. Pag sinabi ni Conti, surrender naman ang gagawin natin kay Bato. Oh, yung DOJ, palipaliwanag. Dalawa option natin, extradition at surrender. Iso-surrender nyo si Bato. Bakit? Hawak nyo ba si Bato? Nasaan ba si Bato? Tinatago nyo ba? Kayo ba nagtatago kay Bato? Paano nyo iso-surrender yung taong hindi nyo hawak? Pero na lang kung sinasabi nyo na nakakulong si Bato sa DOJ. Nagpapa-presscon pa. Akala nyo naman, akala ninyo, madadivert nyo na. Ang tingin lang naming mga Duterte supporters dito po sa warrant of arrest ni Bato ay diversion. Hindi na nga namin pinapansin eh. Tapos na yung isang araw. Isang araw lang sa amin yung mga diversion nyo. Hindi po kakagatin yan. Basta mga walang artistang kumakagat. Sino? Sa tingin nyo may impluensya yan si Dilima, si Shell Jokno, si Hontiveros, si Kiko at saka si Bam? Kahit na anong dakdak na mga yan, walang impluensya yan. Kaya kayo nasusuportahan sa mga panawagan nyo dahil sa mga artista. Bakit kakagatin ng artista yan tungkol kay Bato? Anong kinalaman nila dyan? Kaya umaray yung mga artista dahil ang taas ng kanilang tax. Tapos ninanakaw nyo lang. Ang dami ng artistang umaaray. Ang sakit po nun ha. Makikita mo mas mayaman pa sa kanila yung naghihintay lang ng porsyento. O yan. Nagkakagulo sila. Kala nila, eto na, eto na. Utot nyo. Extradition daw or may option daw yung pamahalaan sa gagawin kay Bato. May option din si Bato. 'Di ba? Dalawa option ni Bato eh. Makipagtulungan sa mga kidnapper o hindi makipagtulungan. Kasi siya ang kikidnapin eh. Tandaan po ninyo, hindi pa po tapos yung ikinaso ng mga Duterte sa Supreme Court na ang paratang ng mga Duterte, kinidnap nila yung tatay nyo, dinala sa dahig. Yan po ang katotohanan. Akala naman nila, ito, bugbugin lang natin. Wala nang impluensya ang media. Pakatandaan nyo yan. Kaya kayo kaya may nanonood sa inyo. Kasi kung ang tinatalakay ninyo ay importante sa amin. Halimbawa yung flood control. Halimbawa yung investigasyon. Tignan nyo nga nanonood sa Senado kung ang usapan lang nila ay mga kung ano-anong bill lang. Yung bill na pagtatayo ng classroom. Anong bill yan? Pagtatayo ng classroom. Ibabatas pa ba yan? Sa matinong presidente, hindi na binabatas yung pagtatayo ng classroom. Tungkulin niya ng pamahalaan. May nanood ba nung batas-batas nyo yung classroom? Utot nyo. Isa lang nyo yung flood control project. Mag-imbestiga kayo sa Blue Ribbon. Tignan nyo yung nanonood sa Senado. Walang may interes sa Senado, walang may interes sa Kongreso sa mga pinaggagawa ninyo. Ang interes lang namin, investigasyon sa flood control. Oh. Kaya media, magdadakdak kayo dyan, DOJ. Ilan ba nanonood dyan sa DOJ na press conference nyo? Ilan ba may interesado kung si Bato ay isusurrender o extradition? Bago nyo isurrender si Bato, siguraduhin nyo munang hawak nyo si Bato. Isusurrender nyo. Una, gusto ba sumurrender? Bendalo kayo lahat, bendalo. Ang gusto nilang palabasin, wag na natin pag-usapan kung tama bang binubugbog lang tayo na isosurrender ba o extradition. Pwede ba ang pag-usapan natin kung gusto nyo pag-usapan ng warrant of arrest? Legal ba o illegal ang warrant of arrest ng ICC sa Pilipinas? Kala nyo ba, ang kinatatakot lang namin kung mauuto si Bato dito sa mga senador na nagsasabi, hindi ka makukulong pag narito ka sa Senado. Pero paglabas mo, kami mismo magtuturo sa'yo kung nasan ka. Oh, mabuti naman.
Napagpayuhan yata si Bato ng matitinong tao. Kung makikinig ka lang dyan sa mga forma nila Tuta Soto, hindi ka makukulong, hindi kami papayag. Hindi kayo papayag. Hindi nyo nga mapangalanan yung mastermind eh. May nalalaman kayong hindi papayag. Alam niyo po, walang epekto yan kahit sinong bumaliktad. Kung may bumaliktad man na testigo, wala pong epekto yan. Alam na po natin yan eh. Hindi pa ba kayo sanay na napapabaliktad yung mga testigo? Kayo ba naniniwala kayo na si De Lima ay hindi guilty? Kayo ba naniniwala na walang kinalaman si De Lima sa bintang sa kanya? Kaya napawalang sala si De Lima hindi dahil sa not guilty. Hindi pa po umabot sa not guilty. Si De Lima po kaya napawalang sala, wala nang testigo. Bumaliktad na. Ganyan lang po yan. Kung may babaliktad man ng testigo, normal na po yan. Huwag na po kayong umasa. Basta ang importante, matuloy yung investigasyon, makabawi man lang tayo kay Marcoleta. No? Babawian ni Marcoleta lahat yan eh. Kahit sino isa lang nila, pwede naman magtanong si Marcoleta. Yun na lang po, si Gutesa, kahit na ano pong paninira nila kay Gutesa, nasabi na ni Gutesa ang kanyang mga nalalaman. At ang mga tao po, naniniwala kay Gutesa. Yun ang importante. Yung naniniwala yung tao. Kasi dito po, wala naman po yan. Sabi nga ni BP Sara, ano ba yung ICI na yan? Create yan para makontrol yung narrative nila. Hindi pa nga nila alam kung ano yung narrative nila eh. Pabago-bago rin sila. Gusto nila idiin nung una si Saldico. Nung nagsalita si Saldico na, magagawa ko ba yan? Congressman lang ako. May mas mataas pa sa akin. Sino yun? Si Speaker. Tapos ang Pangulo ng Pilipinas, siya yung huling pipirma, sabi ni Saldico. Dinatameme sila lahat. Akala ko ilalaglag natin si Saldico, tayo rin pala tinuro. Parang si Tory yan eh. Gusto nila aminin ni Tory lahat na siya lang ang tanging may kasalanan doon sa pagkidnap kay Tatay Digong eh. Nung nag-testify si Tory, ano sabi niya? Sumusunod lang ako sa utos. Kaninong utos? Sa Chief PNP. Nataranta na yung Chief PNP at that time, si Marbil. Ganun lang yun. Kahit sino po ang bumaliktad, bumaliktad man ng kung sino, alam na natin yung katotohanan. Kayo po ba sa tingin ninyo yung hustisya? Madali naman po yan kahit po sino bumaliktad. Magtatanong po si Marcoleta. Naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? Kanina ko pa sinasabi. Ituloy nyo lang yung investigasyon kahit lahat ng testigo pabor sa inyo. Once na magtanong yung katulad ni Marcoleta, mapapalabas na nagsisinungaling yung nagsisinungaling. Yun lang naman po habol natin eh. Kung magpe-present po sila ng testigo na pabor sa kanila, ibig sabihin wala nang may kasalanan. Sasabihin nila, ang ugat po talaga niyan si Duterte. Kayang-kaya pong tanungin yan at mapasagot. At mapalabas po na nagsisinungaling. Ganun lang naman po. Kaya gusto natin, matuloy lang kahit na sino. Kahit nga ang testigo na, asawa, anak nila, lahat testigo nila, yung pabor sa kanila. Hindi po yan mga matatakot kayo na may bumaliktad. Ano ngayon ang importante, iharap ninyo kung sino testigo nyo. Madali lang naman pong makita nagsisinungaling kasi hindi po, tinitiyak ko po sa inyo, hindi po sanay magsinungaling yung mga yan. Pag ang tao hindi sanay magsinungaling, kahit nga yung sanay magsinungaling mapapalabas mo pa rin sinungaling Hindi lang siya matataranta. Pero may makakalimutan siyang detalye. Alam niyo yun? Pag ang isang tao pinakabisado nyo lang ng script,
Halimbawa, sabihin mo, ito script mo. Kabisaduhin mo yan. Tatanungin kita, tapos nag-practice kayo ng mga posibleng itanong. Nag-practice kayo ng posibleng isagot. Sa mahusay po na magtatanong, mapapalabas pa rin na sinungaling ka. Tatanungin ka ng mga hindi mo ine-expect na itanong eh. Tatanungin ka ng wala sa script eh. Sabay ikaw konekta sa script mo, basag na yung script mo. Oh. Okay lang yan. Ba't kayo natatakot kung may babaliktad? Kaya nga po magandang naka-live. Kaya nga po maganda na napapanood ninyo. Tignan nyo po yung ano. Oy, ICI. Kung hindi totoo yung sinasabi ni BP Sara, bakit wala na kayong iniimbestigahan ngayon? Asa na yung pinangako nyo na magla-live kayo next week? Pucha, next month na. Yung next week nyo, isang buwan na nakalipas, hindi pa rin kayo naka-live. Alam nyo na ngayon, delaying tactics. Sabi nga ni BP Sara, basta sinabi ni BP Sara, yan na totoo. Yan po ay ginagamit lang yung ICI para makontrol yung narratives. Kaya, okay lang yan. Natatakot kayo kahit sino pa yan. Bumaliktad. Ang problema ni Lacson, eto. Yung sinasabi niya, dati meron siyang iharap, di ba? Nakikita niyo po yung ano, yung development sa salita ni Lacson. Una, sabi ni Lacson, meron akong ihaharap na magugulat kayo. Alam niya lahat. Yung testigo niya raw, di ba? Will tell all, magugulat kayo kung sino. Aba? O ngayon po, ano po? Mayroon, tinanong siya. Atin po ba yung inyong witness, yung hindi pinapangalanang witness, yung surprise witness? Ano po ang sabi? Oo, atin. So far. Hanggang ngayon daw, atin. Hindi natin alam sa 14 kung atin pa. Pinadadama lang kayo. Tsaka ito po ito ang hamon sa kanya. Tignan po ninyo. Si Lacson. Meron siyang mga pasabog, di ba? Bakit hindi niya ipurso yung mga pasabog niya? Yan yung problema ni Lacson eh. Nung ang Blue Ribbon Committee pa, si Marcoleta, sinasapawan niya, may sarili siyang nagkakaroon siya ng anong tawag doon? Privilege speech. 'Di ba? Doon niya nilalantad yung mga inimbestigahan niya sa sarili niya. Merong ilan? Kulang-kulang 70 na mga contractor. Bakit nung Blue Ribbon ka na, wala ka nilabas na 70 contractor? Ang ibig sabihin lang, gusto niyang agawin kay Marcoleta. Dalawa lang yan. Sinisiraan niya si Marcoleta na hindi marunong. Yan yung dialogue nila ni Tito Soto eh. Sinisiraan nila si Marcoleta na hindi marunong mag-imbestiga. Hindi katulad daw, di ba ang dialogue ni Soto, tatandaan nyo? Meron na siyang kakilala na hindi abogado pero napakagaling mag-imbestiga. O sino ba yun? Si Ping Lacson. O asan na ngayon? Nung ikaw na Blue Ribbon, biglang nalusaw yung 60 plus na contractor. Nawala na lang bigla. Nung ikaw na yung mag-iimbestiga. Pero nung hindi ka nag-iimbestiga, si Marcoleta pa, aba, panay expose mo na meron 60 plus na contractor. Merong ganun. Parang alam mo lahat yung patutunguhan eh. Nung ikaw na nag-imbestiga, resign ako kasi ayaw nila sa akin. Ayaw ko din sa kanila. Bakit ka bumalik? Gusto na nila sa akin eh. Kain suka is the name of the game. Re-resign dahil ayaw na nila sa akin eh. Ayaw ko rin sa kanila. Hindi nila ako bati. Hindi ko rin sila bati. Bakit ka bumalik? Batiin na kami. 'Di ba?
Nung kayo na nag-iimbestiga, yung pala, ang purpose nyo lang, isabotahe si Marcoleta. Ngayon, meron na ba kaming nahita sa pag-iimbestiga mo, Lacson? So far, wala pa rin nakukulong. Zero. Milyon-milyon ang budget ng ICI. Pero ang napakulong, zero. Humaba pa nga eh. Oh, balik po tayo rito. Alam nyo, ang dami po nagpapayo bigla kay Bato ng gagawin. Pero wais po si Bato. Bakit makikinig sa inyo? Sanctuary ang Senado, hindi ka pwedeng dakipin sa Senado, kinakailangan mo ng tulong, makipagkita ka sa akin. Yan na ang tulong ni Bato sa kanyang sarili. Di ba? Huwag makipag-ugnayan sa mga kidnapper. Takan-taka ka, bakit gustong-gusto nyo makipag-usap sa inyo ngayon si Bato? Bakit gustong-gusto nyo kausapin si Bato ngayon? Nung hindi na mahagilap. Ang sisihin nyo si Remulla. sa sobrang bibo ni Remulla, ayan, naibisto niya na meron na palang warrant of arrest. Imagine niyo, wala sana nakakaalam, no? Habang si Senator Bato dahil sa ginawa ninyo. Meanwhile, ito po ang masakit na katotohanan. Foreign direct investment ng Pinas lumagapak sa 40%. 'Di ba? Sabi ni BBM. Sabi po ng ating mahal na Pangulo, confidence ng investors ay nagbalik na sa Pilipinas. Ito po, Bangko Sentral, 40% ng foreign direct investment. Halos kalahati po ay hindi na po lumagapak po. 40%, halos kalahati na lang mula last year ang pumasok na foreign direct investment. Kaya po sinasampal po sila ng katotohanan eh. Panay PR. Ang ganda na sinasabi. Yung confidence. The confidence of the foreign investors are back because we expose our government with massive corruption. In-expose mo ang gobyerno mo tapos matutuwa sa... Hindi ko po alam kung anong logic eh. Para ka nagpapasok sa bahay mo. Welcome po ang mga bisita namin, pasok po kayo. Kasi po dito sa aming bahay, yung anak ko na yan, magnanakaw yan. Binenta yung ref namin. Welcome po kayo, walang mawawalang gamit sa inyo rito. Pasok lang po kayo. Itong asawa ko, yung isa ko namang anak, ay magnanakaw din. Binenta naman po yung aming 75-inch colored TV. Pasok po kayo. No, welcome po kayong manirahan dito sa amin. Ito pong asawa ko, magnanakaw din. Yun po ang ginagawa nyo, Mr. President eh. Ine-expose ninyo yung gobyerno nyo ay panay magnanakaw, tapos i-expect nyo, ay mga magnanakaw pala yung mga gobyerno ron. Tara, mag-invest tayo. Hindi ko makuha yung logic eh. Ang akala ni Mr. President, pag in-expose niya yung sarili niyang gobyerno, magtitiwala yung mga mamumuhunan. Uy, pasok po kayo, mga magnanakaw po yung gobyerno ko. Tapos siya rin na nagsabi na, ayan yung confidence daw, dahil sa expose na ginawa ko sa sarili kong gobyerno, ay very confident na silang mamumuhunan. Ngayon lang po ako nakakita ng ganun. Simplify, thank you very much sa 25 Hong Kong dollars. No? Ngayon lang po ako nakakita ng ganun.
Ikaw yung tatay sa bahay, oh. Papatuloy ka ng bisita at sasabihin mo na magnanakaw po tong mga anak ko eh. Lahat yan, magnanakaw. Ang titindi na ninakaw niyang mga... Pero pwede kayo matulog dyan sa bahay namin. Safe na safe kayo. Durugiste, isa kong anak, magnanakaw din. Ayan. Naklam po pa. Pag hindi mo pagtatawanan yung sitwasyon, hindi po ba nakakatawa yun? Ine-expect mo na nilalantad mo yung pagnanakaw sa sarili mong gobyerno, ikaw yung head. Parang sinasabi mo, kayo po ang ano, 'di ba? Kayo po ang tatay niyang mga 'yan, 'di ba? Wala na akong magawa diyan, eh. Kaya nga pinaimbestigahan ko na sa barangay 'yan, eh. Pero magtiwala po kayo. Biruin niyo ako mismo nagpa-imbestiga. Putang. Pinaimbestigahan na pinabarangay niya na yung sarili niyang anak. At magtiwala raw tayo sa kakayahan niya. Pag tinanong, tama, pag tinanong mo na, kumusta po at mukhang malaki ang mga rallying magaganap. Okay naman yung rally na yan. Dapat talagang tutulan yung mga magnanakaw sa gobyerno ko. Ang hindi pa maganda, yung mga manggugulo, ipapahuli namin kayo. Wala po talaga, no? Kayo po, nilagay ko lang po sa pamilya kasi parang sa gobyerno parang tinanggap na natin eh, di ba? Oh. Tapos sasabihin, meron nga kaming ipapahuli na ano, pero isosurrender namin yan. Si Bato po, pag-usapan namin ngayon kung isosurrender ba o extradition, malamang isurrender namin. Hindi mo pa hawak si Bato, sinusurrender na ng mga tauhan mo. Hawakan nyo muna si Bato. Pasok po kayo rito. Naku, maganda po itong ano namin, bahay namin. Welcome po kayo. Ayan lang po ang kwarto nyo, no? Para meron tayong transparency dito. Very transparent po. Makikita po namin kung saan nyo ilalagay yung kayamanan nyo. At magnanakaw po itong bantay nyo. Babantayan po kayo ng mga anak kong magnanakaw. Yun po ang gusto niyang assurance eh. Na-assured niya raw yung mga foreign investors. Pero ang katotohanan po, lagapak ng 40%. Lagapak. Yan. Ano pa po ang balita? Ito naman po. Naku, napakaganda rin na balita to. Kanina pong umaga, alas 8 ng umaga, pagsilip ko, 59.20. 59.20 ang dollar. Ito po ang balita pa. The peso is expected to remain weak through 2026 as the country faces mounting downside risk to growth. Pabagsak na po yung growth po ng ating ekonomiya. Hindi na po naaabot yung target. Mababa na po ang ating GDP ngayon. Pababa ng pababa. At yan, no? Walang pumapasok na investor. Dahil nga in-expose eh. Baka magtaka pa yung mga tao eh. Talaga, Mr. President, di ba in-expose nyo na marami magnanakaw sa gobyerno nyo? Bakit wala pa rin pumapasok? Pukin ng kahit na ako. Hay nako. The peso is expected to remain weak. Yan. Downside risk to growth and persistent fiscal constraint. Ang patuloy po na kawalan po ng pera. Good news naman po. Eto, baka bad news kayo ng bad news eh. Good news naman po kasi lagi nyo pong iniisip, wala nang pera ang Pilipinas. No? Baka wala na magpautang sa atin. Totoo po yan ha. Pag nakikita po nila na hindi na kumikita Pilipinas, hindi na rin tayo pautangin. Nung panahon po ni Duterte, talagang ano po, ang dami pong gusto magpautang sa Pilipinas. Wala pong problema. Darating po after nito ni Marcos, mahirapan na naman po tayo magpautang. Dati po, may mga parang promissory note ba? Paano mo babayaran ng utang?
Ganun po, ang tawag po doon, letter of intent, nung araw, panahon ni Ramos. Ganyan po, dahil walang-wala tayong pera eh. Mangungutang tayo, may letter of intent tayo. Sasabihin natin, ito po ang gagawin namin para makabayad. Swerte talaga si BBM, wala po siyang letter of intent dahil ang ganda ng rating ng Pilipinas eh. Nung panahon ni Duterte, paano? Kaibigan natin China. Kaibigan natin China. Kaibigan natin US. Kaibigan natin Russia. Kaibigan natin yung buong Southeast Asia. Yung buong Southeast Asia po, nung panahon ni Duterte, bida Pilipinas. Ngayon po, para tayong outcast. Halos walang pumapansin sa presidente natin. Yung isa nga kausap, inakay pa ng Indonesian president. Huwag ka dyan. Dito ka. Kakahiya. Nakakahiya. Nagnakaw pa tayo ng pansin kay Xi Jinping. Para lang sa photo ops, tapos yun ay headline. Oh, bati na. Oh, nag-uusap na. Nag-uusap? Utot nyo. Biglang yung kinampihan nating US, biglang nagbati si Xi Jinping tsaka yung US. Maganda na trade deal ngayon. Nga ang Pilipinas. Nga. Yan no. Mga patunay na bagsak. Okay. Punta pa tayo sa ibang balita. Tuloy-tuloy. Ito po, nasirang daan sa Aurora, walang bakal. Yung pinag-uusapan po sa natin sa Senado, Blue Ribbon, panay mga flood control pa lang po. Ito po, dahil po sa bagyo, na fact check na naman sila ni, anong bagyo yun? Si Uwan. Taga fact check po natin yung kalikasan eh. Di ba? Sabi, 5,500 na flood control project, biglang bumaha. Ngayon po, hindi pa po nakakarating dito sa mga pinagawang kalsada. Nasirang daan sa Aurora, walang bakal, madudurog talaga yan. Biruin mo hangin. Sa taas yung hangin eh. Nasira yung... Ngayon lang po ako nakakita. Yung gitna. Anak ng tinapay oh. Yung gitna pong kalsada nasira dahil walang bakal. Ito naman po si Auntie Claire na laging taasan noo. Ang Pangulo, hindi niya po gusto na ang mga liderato ay chill-chill lang. Dapat ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa sa gobyerno, lalo na sa ganitong sitwasyon. Iimbestigahan po ito kasi kailangang malaman kung ito ay bakasyon-bakasyon, hindi aksyon. Marami po kasi talaga nagbabakasyon kahit may kalamidad at ito ay hindi gusto ng Pangulo. Hindi ah. Galit na ba Pangulo? Hindi niya magusto na nagbabakasyon habang may bagyo? Tanong Auntie Claire, galit na ba Pangulo? Sasabihin niya, galit na ang Pangulo. Sasabihin naman na nagbabakasyon. Ano naman? Ano naman sa amin kung magalit yan? Wala namang, nakpaw, wala pong natatakot na mga magna sa Pangulo. Lagi na lang si Auntie Claire, no? Ang Pangulo, hindi po pwede yan. Iimbestigahan yan. Sa lahat ng inimbestigahan nyo, flood control nga, bilyon-bilyon eh. Wala pa kayo napakulong. Yan pa, ano ba kaso na nag-chill-chill sila? Di ba? Yan yung sinasabi natin eh. Kung yun nga pandarambong nagawa nila, wala pong labas-pasok. Si Bunuan, no? Nakatakas na naman. Medical emergency na naman. Walang habas na nagnakaw, anytime pwedeng lumabas. Wala na sa Pilipinas na ilalabas pa yung mga sasakyang eroplano, jet. Wala pong takot sa inyo. Yun ang katotohanan. Walang natatakot. Iimbestigahan namin. Naknang pupan, tagal nang iniimbestigahan ng mga yan hanggang ngayon.
Bulacan pa rin, mga Bulacan engineers pa rin. Hanggang ngayon, yung Bulacan pa rin at Diskaya pa rin. Sa tagal ng pag-iimbestiga sa flood control, nalaman na ng lahat ng tao. Hanggang ngayon, imbestiga pa rin. Hanggang ngayon, wala pa na isasampang kaso. Lalo nang wala napapakulong. Kaya, presscon, tatanungin, ano pong gagawin ninyo sa ano? Paimbestigahan natin yan. Pukin, imbestiga. Wala na po. Walang kabilib-bilib ang mga tao sa inyo. Ito naman. Ang payo po ni Ping Lacson kay Senator Bato. I hope we can talk to give him some advice. Hindi para magtago, but to go about facing the criminal charges. Uutuin mo pa si Bato? Facing criminal charges? Kanino? Sa ICC? Bakit may karanasan ka na ba sa ICC? Na ICC ka na ba? Eto, ibang uri po yung kalaban nito ni Bato. Wala pong pagtingin to sa batas ng Pilipinas. Hindi po kinikilala ng ICC ang batas ng Pilipinas. Bakit si Bato makikipag-ugnayan dyan? Bakit niya harapin? Para mong sinabi, Lacson, na yung kidnapper harapin ni Bato at magpa-kidnap siya hoping na magkakaroon siya ng katarungan sa mga kidnapper. Yun nga, kidnapper nga eh. Paano ka magkakaroon ng katarungan sa kidnapper? Tama yan Bato, huwag kang makipag-usap dyan. Ba't may karanasan ka na ba sa ICC? Si Kaufman nga na may karanasan na sa ICC, nagpanalo na ng mga kaso eh. Nahihirapan eh. Bakit kaya? Baka naman napakamahal ng binayad natin dito. Speaking of ICC, ito po. Ang sinabi ni attorney, maraming naipanalo, Israelito Torion. Maraming naipanalo tong kaso. Ang ibig ba sabihin nito, may access si Ombudsman Remulla sa loob ng ICC? Tinding katanungan yan. Hindi ko po alam. Ako ba tinatanong mo? Hindi, biro lang. Biro lang, attorney. Ikaw masyado kang galit eh. Tuloy natin yung tanong ni Attorney Torion. Ito po matatalinong abogado natin. Kaya swerte ng mga Duterte rito. Ito abogado ni Bato. Ang ibig ba sabihin nito ay may access si Ombudsman Remulla sa loob ng ICC? Kaya meron siyang copy ng warrant? Grabe. May kopya na ng warrant si Remulla. Bakit kami access? Ito po ang tanong pa ni Attorney Torion. Hindi ba dapat ipaliwanag niya bakit siya nagkaroon ng copy? Tama. Ang DFA, DOJ walang copy. Talo pa niyang ICC spokesman, wala ring copy. Kung ganun, kalakas si Ombudsman Remulla sa ICC, paano na lang yan? Correct ka dyan, Attorney Torion, di ba? Kung napakalakas ni Boying sa ICC, paano na lang? May makakamit pa bang katarungan dyan sa ICC? Kaya tama yung ginagawa mo Bato. Senator Bato, sinuportahan ka namin para hindi magpauto. Huwag kang magpapauto dyan sa gusto nga kung kausapin si Senator Bato para harapin niya ang kriminal. Huwag kang papauto dyan. Okay, at ito po ang panghuli natin. Haharap daw po si Gutesa dito po sa susunod na investigasyon. Yan, yung mga pinangangambahan nyo po, kung babaliktad si Gutesa o hindi, malalaman po natin yan. Pero humarap lang po sila. No? Lahat ng testigo, ako po'y naniniwala sa magagaling po na mga nagtatanong ay kayang palabasin kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi. Yung magagaling po, hindi po yung sa House of Representatives na hindi ko gusto yung sagot mo. Contempt ka. Hindi po ganun. Yung tunay na magagaling, yung mangungungo ka sa pagsisinungaling. At ang huli po natin ay ang kotasyon mula po kay, isama na natin to. At kawawa naman. Walang pumapansin, laging nasa media. I am telling you,
Ito po ay sinabi ni Trillanes, I am telling you, mamimiligro ang ating bayan as long as she is Vice President, and worse, kung maging presidente yan someday. Yung takot po ni Trillanes ay hindi na po maitago sa pag-iisip po na baka maging presidente balang araw si VP Sara Duterte. Nangangamba siya na ang Vice President po ay si Sara Duterte. Anytime po kasi pag nagalit ang mga tao, nagwala po, at napilitan po yung Pangulo, siya po ang magiging presidente, yung Vice President. Yan po ang kinatatakot nito ni Trillanes. Sila lang naman natatakot kay Vice President Sara Duterte na maging presidente. Pero karamihan po ng Pilipino, kasama na po yung mga negosyanteng nalulugi na sa kasalukuyan sa paglagapak ng mga negosyo, paglagapak ng stock exchange, natutuwa po o matutuwa po pag nagkaroon po ng pagpapalit ng liderato. Yan lang po ang